Puspusan ang paghahanda ng Maynila para sa buhos ng ulan mula kay Opong at sa maidudulot nitong baha. Nakakasana ang mga mobile pumping station na ininspeksyon ni Yorme kanina. Kumuha tayo ng update kay Paulo Barcelon na nasa Maynila. Paulo, meron bang baha dyan? Nako Pinky, wala at tila gumana itong mga mobile pumping station na ito dahil sa buong araw nating pag-iikot mula ng umaga hanggang ngayon na gabi na ay wala naman tayong nakitang baha at least doon sa major roads dito sa lungsod ng Maynila. Malaking factor din kasi na kalmado ang panahon at hindi dumating yung inaasahan natin na malakas na ulan na tinataya ng mga forecasters nung una na posibleng tumama dito sa Metro Manila. Maluwag ang mga daanan dahil walang pasok, wala ring baha sa mga kalyeng madalas na binabaha. Dahil daw yan sa pagpapagana ng mobile pumping station ng MMDA na nasa Rojas Boulevard. Ayon sa ahensya, kaya raw nitong mag-pump ng 1 cubic meter ng tubig kada segundo. Ibig sabihin, kayang magpuno nito ng 1.5 Olympic swimming pool sa loob ng 1 oras. Isa lamang daw yan sa 6 na mobile pumping units na dineploy ng MMDA bilang paghahanda nga kay Bagyong Opong. Pinky, for context, nasa 12 to 15 million pesos ang isang mobile pumping unit. For comparison, kung ibebenta ng pamahalaan yung GMC SUV na isinuko ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, ay makakabili na ang gobyerno ng isa nito. At kung maibebenta naman yung Lamborghini din na isinuko ni Hernandez, makakabili tayo ng around 2 units dahil 30 to 40 million pesos di umano yung halaga ng Lamborghini na yon. Ang MMDA ngayon may hiling sa gobyerno. Presented po sa DBM at sa Congress, sa Senate, na posible po na yung pong nabawas sa budget ng DPWH ay mabahaginan po tayo para po mas ma-increase yung capacity natin tulad po ng pagbili ng ganito pong modern equipment. 2 pumping station naman sa Maynila ang natagpo ang hindi gumagana, bagay na pinasisilip na ngayon ng LGU. Ang plano, mag-third party assessment, then anong tamang suggestion, kung kinakailangan bang 200 million ulit, then so be it. Pero ang premise, katulad yung bilin ni Presidente, kailangan tumakbo. 23 evacuation center ang nakabukas ngayon dito sa 6 na distrito ng Maynila sakaling may kailangang ilikas at binabantayan ngayon, Pinky, ng mga otoridad dito sa Maynila ang ilang flood-prone areas tulad ng Santa Mesa, ang Isla Puting Bato at maging ang area ng Tondo. Samantala, batay naman sa advisory ng Department of Energy ay mayroong pa rin ilang mga planta, 26 distribution lines ngayon ang bagsak dahil nga sa pananalasa ni Bagyong Opong at ng mga naunang bagyo. And in fact, mayroong 23 diesel power plants na hindi operational sa Masbate, sa Western Samar, sa Northern Samar, sa Cebu, Surigao del Norte at Romblon, habang 6 naman na planta ng kuryente ang partially energized na sa Northern Samar, Western Samar at Palawan. Iniulat din ng National Grid Corporation of the Philippines na may 4 na transmission line na unavailable. Mostly ito, Pinky, sa area ng Samar at ng Eastern Samar. Balik sa iyo, Pinky. Paulo, matanong ko lang, ilan ng meron tayo o yung MMDA nung portable pumping station? So far, Pinky, meron tayong 6 na unit at ang ginagawa nito, maipaliwanag ko na rin, basically halimbawa pag high tide, tinutulungan ng pumping stations na mailabas yung tubig specifically dun sa mga flood-prone areas, palabas yan ng Manila Bay. So kalimbawa, yung kanina sa Rojas Boulevard, nakadeploy siya at ang tubig na kanyang inilalabas ay galing sa mga drainage na nagmumula sa mga flood-prone area tulad ng Padre Faura, ng Taft Avenue at ng Calao. So may 6 tayong unit na nakadeploy ngayon. Mayroong nakadeploy sa may Pasay, mayroon ding nakadeploy sa may area ng Quezon City, sa Parañaque, sa Pasig at maging malapit sa Senado. Pinky. So sana matuloy nga yung sinasabing pakiusap, hindi ba, ng MMDA na mabigyan sila ng karagdagang pondo para makabili daw
ng tinatawag nga na portable pumping station na nagkakahalaga ng 12 to 15 million pesos. Maraming salamat sa iyong update, Paulo Barcelon.